nakalimutan ko dito, ganito lang, yung tama lang, may banyo, may lababo. Natitirahan siya, pero yun lang, syempre titirahan mo lang, tapos wala naman tubig, wala naman kuryente. Ang kuryente dito magkano ba natin kuryente dito? Minsan wala naman kami dito. Wala pang... Once a week lang kami rito. Wala pang 2 linggo, 300 yun. Hindi naman kami nag-stay dito. Minsan ang gamit mo lang parang 3 kilowatts na magbayad ka ng 500 plus. So, hindi nila masabi kung paano kami nakamit ng ganun. Araw-araw, magkano pamasahe? More than 100 or mga 120. Kung araw-araw ka balikan, natutulog ako kahit saan. Natutulog ako sa ospital, natutulog ako sa Broadway. Natutulog ako kahit saan para lang kasi pagod na ako sa biyahe, pagod pa sa unang-una yung pamasahe ko, araw na gano'n. Isa pa ka mo, delikado yung daan. Delikado pa. Dito pa, latex pa lang, andyan na yung sasampa na yung mga nakawan, kaya halos yung iba hindi na umuwi. Pero walang tinutulugan kung saan-saan natutulog. Yung pintuan ng banyo ko, umpisa pa lang, sira na yan. Nirequest na namin ilang beses, hindi naman nila pinupunta para palitan yan. Itong bahay ko, maraming pitak-pitak to. Inanuhan na lang ng asawa ko, nilagyan ng parang minasilya na lang, gano'n. Walang pagkakita ng mga tao dito. Dapat may mga livelihood dito. Yung sinasabi nilang may livelihood. Nagturo lang naman sila kung paano gumawa ng sabon, ng mga pero wala rin, turo lang yun, nalaman lang nila yun. Ganun lang yun. Wala rin naman nangyari yun. Kita naman po niyo yung daanan namin dyan. Wala pa kaming 2 taon dito, bako-bako na po. Yung mga bubong po namin yan, tumutulo. Butas-butas na po, sobrang nipis po ng yero. Yung bahay po namin sa Manila, giniba po halos 200,000. Fully concrete. Ayan po yung mga bakal namin sa Manila. Hardiplex yung kisame. Dito po, dumating kami rito. Barubal yung pagkagawa ng developer. Kaya nga po yung ating gobyerno nakakalungkot po talaga. Naranasan po namin dito kumain ng lugaw. Lalong-lalo nung bagong lipat kami. Halos nagkasakit yung mga pamilya ko dahil nga po sa tistima ng tubig. Sa po ng Diyos nga, medyo nakasurvive kami ng konti. Ang problema po namin ngayon talaga, sana maipos yung kuryente. Yung sapat na electricity para dito sa mga residente. Kasi po katulad ngayon, kumonsumo po ako ng 17 kilowatts. Ang siningil po nila sa akin, 20 kilowatts pa rin kasi minimum daw po yung 20 kilowatts. Ang pinakamahina po sa 5 kong anak, 500. Kikita lang po ako ng 600. Tapos itatravel ko po. Alas wala na po kaming naitabing salapi. Dati sa Maynila, sa private yung anak ko nag-aaral. Ngayon po, public na, nagtitiis po sa halos 124 student per room. Katulad po rin sa anak ko. 124 po sila yan. 3 oras lang po ang klase dito sa Montalban. Halos wala pong natutunan ng mga bata sa loob ng 3 oras na pag-aaral. Wala namang konkretong inihahapag yung gobyerno para ma-resolve yung ganong kalaking problema nila. Na-danger zone daw po itong area na ito. Kasi nga po pagka umuulan, yung mga lupa, tumataustos pababa rito dahil mababa po itong area namin. Tumataustos pababa yung lupa na ang resulta, yung mga drainage ay nababara. Kaya yung mga tubig, dumadaan na lang sa kalsada. Dito talaga pangunahin talagang problema nila dito kabuhayan. Kasi halos karamihan nga rito galing sa iba't ibang lugar sa Kamaynilaan, na-demolish, na-undoy. At magdadalawang taon na nga kami rito, hindi pa nakakaahon, no? Yung kanilang kalagaya. Kasi ang kanilang hanap buhay ay nandun pa rin sa pinanggalingan nila, bumabalik pa rin sila doon. Tapos ang realidad, nagsasanla, nagbebenta ng bahay, ganun ang sitwasyon. Bumabalik ulit doon sa lugar na pinanggalingan nila. Ang Kongreso po ay isa lamang sa larangan na pwede natin ilunsad yung ating mga hinaing. Kung tatanungin po ngayon yung 15 Kongreso, yung opisina po namin,
kasama yung mga progresibong party list na binanggit ko kanina, isa po ito sa issue na tinututukan namin. Gusto po namin na magkaroon talaga, iangat sa pambansang patakaran ang issue ng katiyakan sa paninirahan ng kabuhayan. Handa kami na kahit HOA, kausapin namin. Kahit yung San Jose Builders, mag-iimbestiga kami dyan. Paano ba pinagkakakitaan? Mahihirap na nga, pinagkakakitaan pa. Kapag binuo po yung budget, yung pong budget hearing, yung nakaraang budget hearing, sinikap na po namin na kapag-aralan ang paano ginagawang negosyo ang pabahay, imbis na serbisyo. Habang iginigiit po namin yung mga panukalang batas na magpapabago doon sa mga patakaran kaugnay ng pabahay at hanap buhay, siguro po pinakamagandang pamamaraan yung nakakausap namin yung mamamayan at yung mamamayan ay nakikita rin namin na nagigiit ng kanilang interes. No? Matutulungan niyo po kami kapag patuloy po rin yung malakas na organisasyon ng mamamayan na nagsasabi na hindi pa sumasapat, hindi nalulubos yung pagtugon ng pamahalaan sa problema, iingay nyo pa rin yan. At yan, yung tinig nyo po ang dadalhin namin sa loob ng Kongreso. Napakahalaga po nung yung napansin nga po ni Ka-Emi kanina na may mga buong organisasyon. Maraming mga buong organisasyon, ibig po sabihin, ito po yung mga organisasyon na ito ang magigiit para mas mapabuti pa po, mas mapahusay pa po yung kalagayan po natin dito sa loob ng relocation sites. At makatulong po tayo na ilantad po yung kalagayan natin dito sa loob sa iba pa na ngayon po ay libo-libo po sila na nanganganib na i-demolish at pinangakuan ng gobyerno napakaganda daw po sa relocation site. Pero batay po sa mga kwento ninyo na nagugutom yung mga tao at unti-unting pinapatay yung mga tao, talagang magdadalawang isip po yung mga kababayan natin na pumunta dito sa relocation site. Iahon yung nakakaraan ng mga Pilipino na mabuhay na may dignidad. Hindi yung pabalat lang, kumaga parang andun pa rin yung sakit eh. Hindi nalulunasan, patuloy lang, palala ng palala. Siguro ang masasabi ko lang sa higit na nakakarami, ang susi talaga rito ay yung pagkakaisa doon sa kanilang mga kahilingan, doon sa kanilang mga karapatan. Hindi lang nakakarami mga Pilipino.